May mga bagay na sa unang tingin ay buong-buo pa, hanggang sa alugin mo at marinig mo ang ingay ng mga bubog na nakatago sa sarili nitong balat. Isang mahinang tunog lang ang narinig sa ibabaw ng hapag noong hapon na iyon ng 1994. Walang sumabog na bubog, walang malakas na kalabog. Nagbabatuhan lang naman sila ng unan nang biglang tamaan ang lumang Flora thermos sa gitna ng mesa. Isang simpleng gamit lang kung titignan. Pero sa panahong iyon ang pinakamahalagang kasangkapan sa kusina. Ang thermos para sa mainit na tubig ng bago nilang silang na kapatid. Halika, umupo ka muna. Dahil may kwento ako sa iyo. Nang dahan-dahan itong itayo ng nakatatandang kapatid, doon palang gumapang ang malamig na kaba. Sa labas, perpekto pa rin ang thermos at mga napadrawing na bulaklak. Pero sa kaunting galaw pa lang, kling, kling, kling. Ang salaming sisidlan sa loob nito, durog. Milyon-milyong kulay pilak na bubog na ngayon ang umaalog sa loob. Huwag kang maingay. Inayos nila ang tayo ng termos sa mesa. Walang gagalaw, walang magpapahalata. Inisip nilang aminin agad ang kasalanan. Pero bago pa man sila makahugot ng lakas ng loob, tinawag na sila ng nanay para maghapunan. Inihain ang pagkain sa mismong tabi ng nakatayong termos. Bawat segundo na lumipas habang nakaupo sila doon, may naging isang matinding parusa. Walang gustong magsalita. Ang tunay na ingay lang sa kusina ay ang paminsan-minsang kalansing ng kutsara at tinidor sa plato at ang mahinang paghinga ng nanay habang nag-aasikaso. Ang sarap ng nilagang baka na paborito nila ay biglang nawalan ng lasa. Para silang mamumuya ng karton. Bawat subo ay tila bumabara sa kanilang mga lalamunan. Lalo pang nanlalamig ang kanilang mga palad sa tuwing gumagalaw ang nanay malapit sa gitna ng mesa. Paulit-ulit silang nagpapalitan ng takot na tingin habang ang mga paa sa ilalim ng hapag ay hindi mapakali sa panginginig. Napakabigat ng hangin at ang bawat segundong lumilipas ay tila sinasadyang patagalin para pahirapan sila sa dala nilang sikreto. Mas masakit pa sa mapagalitan ng pakiramdam na nakaupo ka sa harap ng magulang mo habang may tinatago kang kasalanan. Matapos ang tila walang katapusang hapunan, nagsimula nang magligpit ang nanay. Pagpasok niya sa kusina para magtimpla ng gatas ng sanggol, dahan-dahan niyang inangat ang termos. Doon tuloy yung tumigil ang mundo ng dalawang bata. Narinig ng nanay ang kaluskos sa loob. Tumingin siya sa termos. Tapos, dahang-dahang umarap sa kanila. Bakit may bubog sa loob nito? Sa gitna ng matinding takot na mapagalitan, mabilis na lumabas ang kasinungalingan. Nay, sikit po kasi. Tumalon po sa mesa habang naglalakad. Natamaan yung termos. Tumingin ang nanay kay Kit. Ang malusog na pusa na kasalukuyang nakatupi ang mga paa at tahimik na natutulog sa mahabang upuan. Kilalang napakatamad at sobrang hinahon ni Kit. Malabo magawa nitong itumba ang napakabigat na termos. Pero hindi nagalit ang nanay. Hindi siya sumigaw. Tumango lang siya ng marahan. Sumaglit ang tingin sa kanila at kumuha ng isang malaking bayong sa sulok. Sinimulan niyang bilagay doon ang kainan at mga laruan ni Kit. Ganun ba? Seryosong sabi ng nanay. Kung nakakabasad na si Kit at delikado siya sa bahay, ibibigay ko na lang siya kay Tio sa probinsya bukas. Malayo yun. Doon na siya titira para ligtas ang kapatid niyo. Doon na nawala ang tapang ng nakatatandang kapatid. Ang takot na mapagalitan dahil sa sirang gamit na mabilis na palitan ng matinding sakit sa dibdib. Mawawala sa kanila si Kit dahil sa kasalanang hindi naman ito ginawa. Habang hinahawakan na ng nanay ang pusa para ipasok sa bayong, umatak na ang mga luha ng nakatatanda. Umarang siya sa pintuan at humabulgol. Nay, wag po!
Huwag niyo pong ipamigay si Kit, sigaw niya habang pilit na inaabot ang pusa. Ako po ang may kasalanan. Nagbabatuhan po kami ng unan. Huwag niyo pong idamay si Kit. Tumigil ang nanay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pusa na humikab lang at muling humiga sa lapaw. Lumapit ang nanay, lumuhod sa harap ng dalawang batang nanginginig sa iya at maingat na tinignan ang mga kamay nila kung may sugat. Alam kong hindi si Kit ang nakabasag. Marahang sabi ng nanay habang pinupunasan ang mga luha nila. Gusto ko nang marinig mula sa inyo ang totoo. Ang termos, napapalitan at nabibili uli. Pero ang katapatan nyo at ang pagtatanggol nyo sa walang sala, yun ang hindi kayang bayaran ng kahit na anong halaga. Pinatayo sila ng nanay pero tumingin ito ng diretso sa kanilang mga mata. Pero dahil nagsungaling kayo at nagbatuhan kayo sa kusina, may parusa pa rin kayo. Ang kusina ay lugar para sa paghahanda at pagkain ng biyaya. Hindi pa laruan. Sa mga ligtas na lugar kayo maglaro para walang masisira at walang masasaktan. Kaya bilang parusa, kayo ang maghuhugas ng lahat ng pinggan araw-araw sa loob ng 2 linggo. Walang reklamo, walang maktol. Mabilis na tumango ang dalawa habang pilit na pinupunasan ang natitirang luha sa pisngi. Opo, Nay, sagot ng nakatatanda. Kami po ang maghuhugas. Nakahinga sila ng maluwag, hindi dahil nakaligtas sila sa parusa, kundi dahil tinanggap nila ang nararapat na kapalit ng kanilang pagkakamali ng may malinis na konsensya. At habang nakatingin sila kay Kit na tahimik na humihikab sa upuan, alam nilang mas magaan sa pakiramdam ang maghugas ng pinggan ng 2 linggo kaysa mabuhay ng may dalang bigat sa dibdib. Para sa mga bata, isang mahalagang aral ang naitanim sa kanilang puso. Ang bawat kilos at desisyon, mabuti man o pagkakamali, ay may katumbas na pananagutan. Na ang pag-ako sa sariling pagkakamali ay hindi tanda ng kabawasan, kundi ng paglago ng pagkatao. Pero higit sa lahat, para sa mga magulang, ipinapaalala ng kwentong ito ang halaga ng pagbuo ng ligtas na tahanan. Kapag ang unang reaksyon natin sa pagkakamali ay galit at parusa, natututo ang batang magtago at magsinungaling. Pero kapag ang binukas natin ay pag-unawa at pakikinig, binibigyan natin sila ng lakas ng loob na maging tapat, anuman ang mangyari. Sapagkat ang gamit ay napapalitan at ang basag ay kayang linisin. Pero ang tiwala ng isang anak at ang katapatang itinanim sa kanya ay mananatiling buo. Kailanman, hindi mapapantayan ng kahit anong halaga. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo dahil may kwento si Ryan.